Marami sa ating mga Pilipino ang nangangarap yumaman. Makapagtapos ng pag-aaral. Makakuha ng magandang trabaho. Makapag-ipon. At magawa o mabili ang mga gusto. Pero bakit sa dami ng mga nakakapagtapos ng pag-aaral at nakakakuha ng trabaho dito sa Pilipinas, ay marami pa rin ang hindi yumayaman? Dahil ba sa liit ng sahod sa ating bansa? Dahil ba sa mahal ng mga bilihin at madaming gastusin? Ano nga ba ang mga posibleng paraan para ikaw ay yumaman? Ito ang 4 na tips na maaring makatulong sa iyo. Magsimula tayo sa pang-4. Matuto magplano ng budget. Dapat ay marunong kang humawak ng pera at planuhin ang pag-budget. Upang magawa ito, kalkulahin ang total na nakukuha mong pera sa isang buwan. I-record at kalkulahin ang iyong buwanang gastusin sa iba't ibang pinagkakagastusan. Katulad ng bayarin, gastusin, pamasahe, pagkain, at iba pa. Kapag ginawa mo ito ay malalaman mo kung saan napupunta ang bawat pera na iyong ginagastos at maiwasan mo ang paggastos ng sobra. Kung may sobra ka namang pera ay dapat matutunan mo na mag-ipon. Magtalaga ng pera na para sa mga emergency. Aralin kung paano mag-invest upang mapalago ang pera. Kapag ginawa mo ito ay sa panahon ng may gustong-gusto kang mabili na isang bagay na mahal ay mabibili mo. Kung magkakaroon man ng emergency, katulad ng kailangang pagpunta sa ospital, ay may panggastos ka at hindi maubos ang iyong pera. Iwasan mo ang habit na pagiging one-day millionaire, na kung saan nakahawak ka lang ng pera, ay paubos na kaagad. Huwag gumastos ng sobra sa mga bagay na hindi naman natin kailangan, kaya naman ang pangatlong tip ay alamin ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan. Bago bumili o gumastos sa isang bagay ay tanungin mo muna ang iyong sarili. Ito bang bibilhin ko ay kailangan ko? O kagustuhan ko lang? Ano nga ba ang pinagkaiba ng pangangailangan at kagustuhan? Ang pangangailangan ay ang mga bagay na importante sa ating pagkabuhay. Ito ay mga bagay katulad ng pagkain at tubig, matutuluyan, masusuot, pang-ospital, pang-edukasyon, at iba pa. Ang mga kagustuhan naman ay ang mga bagay na gusto mo lang na magkaroon ka. Pero hindi ito importante upang tayo ay mabuhay. Ito ay ang mga bagay na katulad ng mamahaling gadgets, mamahaling damit, mga alahas, mga laro, at mga bagay na nabibili sa loob ng laro, mga digital subscriptions, at iba pa. Pangalawa, iwasan ang masamang utang. Maraming Pilipino ngayon ay nagkakaproblema dahil sa utang. Ito ang isang bagay na dapat mong iniiwasan dahil maraming problema ang dulot nito. Hindi lang financially, kundi pati na rin sa relasyon mo sa mga tao. Pati na rin sa iyong sarili dahil pwede ito magdulot ng stress. Iwasan mo ang pangungutang hanggat posible dahil karaniwan sa mga ito ay may mataas na interest at ito ay panandaliang solusyon lamang sa iyong mga problema. At ang panghuli, magsimula ng maliit na negosyo. Kung ikaw ay mayroong ideya na pwedeng pagkakitaan, na sa tingin mo ay may potensyal na lumago, ito na ang iyong oras upang ito ay planuhin at simulan. Ang pagnenegosyo ay hindi madali. Ang pagnenegosyo ay mahabang proseso kung saan kailangan mong maglaan ng iyong oras at maging matyaga. Ang maliit na negosyo ay maaring maging tulay sa iyo upang makapag-ipon ka ng karagdagang pera. At kapag ito ay lumago at lumaki, pwede mo itong ikayaman. Dahil mayroon ng internet ngayon ay madali mo nang ma-share at malaman ng ibang tao ang iyong negosyo. Pwede ka na nga rin magbenta online ng iyong mga produkto. I-post mo lang sa social media o sa mga online e-commerce marketplace ang mga ito at maghintay kung may bibili. Maraming paraan upang mapaunlad ang negosyo. Kailangan mo lang maging matyaga, masipag, maparaan, at madiskarte. At diyan nagtatapos ang ating 4 na tips upang umunlad ang ating buhay. Kapag susundin mo ang ilan sa mga tips na ito ay sigurado akong magiging maluwag ang iyong pamumuhay. Salamat sa panonood. Mag-subscribe para maging updated sa iba pang video sa susunod. Hanggang sa muli.